Time check, it's 7:52 in the morning. Biyahe tayo ngayon ng Quezon City. Meron tayong event na kaatinan sa Fisher Mall. Mga ilang oras ang biyahe mula rito hanggang Fisher Mall. By the way, ang atin na nating event ngayon ay ang photojournalism na inorganisa ng isa nating kaibigan na mula rin sa Dubai. Kasama ko rin ito sa media, isa rin itong Overseas Filipino Workers o OFW na nag-for-good na dito sa Pilipinas. At dahil nga sa kanyang pagpupursigin ay iangat ang photojournalism at ibahagi ang kanyang mga karanasan bilang isang mamamahayag sa pamamagitan ng mga litrato. Dahil nga nasa SOCMED o social media era na tayo, bibihira na yung nakikita natin nagpapasa ng dyaryo. Lalo na yung mga naglalabasang makabagong teknolohiya pagdating sa mga editing software at yung tinatawag na Artificial Intelligence o AI. So, kamusta naman kaya ang photojournalism? Yan ang ating aalamin mamaya. Time check, it's 9:02 in the morning. And abot pa naman tayo sa event. At para matuto pa tayo sa mga bisita na magsasalita about photojournalism. Dahil nga malayo-layo pa ang biyahe natin, konting kaalaman lang. Alam nyo ba kung sino yung unang Pilipino na photojournalist? Ayon sa aking pananaliksik, taong 1866 hanggang 1952, kinilala sa larangan ng maniniyot si Felix Laureano. At ilang pang mga Pinoy o Filipino ang kinilala sa kanilang husay bilang isang photojournalist. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Malamang pamilyar sa inyo ang ibang pangalan nito, tulad nila Ezra Acayan, Hannah Reyes Morales, at Eloisa Lopez. Yeah, finally, I'm here at the ROPA X event, where every story finds a voice and every voice builds a legacy. Yo, what's up, man? Direk Anthony. Mamaya na. Trophy lang naman. Mamaya na. Tara, pasok tayo. Let's go. Nakakamiss manood ng sine. Oh. Parang Dubai lang. Naalala kong Dubai pag ganito. No? Hindi ko nga ma-imagine. Oo. Bro, naka-live eh. Sorry. Hindi naman. Ha? Hindi ko ma-imagine. Oo. Dito tayo sa level na ganito. Oo nga eh. Hindi ko talaga hindi ko pa rin siya ma-absorb, pero just go with the flow na lang. Oo. Ayun, pero mo ilang capacity yan. Sa likod ng lente, may kwentong totoo. Tinig ng masa, sa larawan bumabayo. Bawat kuha, may layunin at aral. Sa ROPA Pits, kasama ka, bagong henerasyon. Kasangga, ROPA Pits, sama-sama tayo dito. Veterano't baguhan, isang layunin nito. ROPA Pits, paralan ng pag-asa, larawan ng bayan, kwento ng masa. Dito nagtuturo ang mga tunay na bihasa, mga veterano. Alamin natin mamaya kung ano yung mga komento ng mga estudyanteng bisita dito sa photojournalist.
And what can I say about this event is that it is really impactful for us as a student journalist, and it is really inspiring, and it enlightened me about the harsh world that photojournalism has, and if you're gonna pursue it in the in the long run. Yeah. And ayun po no, as a student din kasi, I'm not very exposed to like the the harsh reality that we have as a Filipino. And I think it is really an eye opener for me as a student, and I was really shocked, and I was really inspired to pursue this. Yun lang po. Thank you so much. Through the event, I've learned that pictures has a lot of meanings. And when I saw the pictures, I felt the warmth, and I really felt happy. But though I was a little bit disturbed, but still I was happy to see all those pictures that were in the on the thing. That's all that I can see. Tanungin din natin ang ilan sa mga speaker kung ano yung komento nila pagdating sa AI. Malaki ang natutulo actually ng pag-advance ng technology, no? Particularly to AI, no? Lugi nga dyan yung mga DSLR ng mga tsaka yung mga camera natin kumpara sa mga cellphone cameras. Sa cellphone cameras, kompleto na ang technology dyan kumpara sa DSLR. Malaki natutulong ng AI, hindi siya kaaway actually. Ang kailangan lang, particularly sa katulad kong mga photojournalists, wag lang, totoo lang dapat ang gagawin ng AI. Ang AI, pwede siyang gamitin pag hindi sa photography, pag hindi photojournalism, pwede niyang gawin lahat. Pero sa photojournalism na image, hindi mo pwedeng magamit lahat. Pwede enhance yung color o kaya correct Pero para i-erase mo yung background, may tatanggalin ka dahil sa AI napakabilis yan Bawal na bawal yon. Dapat lang as is lang siya. Yung image ko anong content yun doon. Pwede mo yung brightness, yung contrast, pwede yon para sa AI. Pero malaki natutulong ng AI. Ilan lang sa mga natutunan ko sa photojournalism na ito ay ang kanilang 7 C's. Ito ay ang composition, contrast, clarity, candid, cropping, color, and catline or caption. Marami pa tayong matututunan sa mga susunod pang mga event tulad nito. Once again, this is Anthony Sigua, and bye for now. Kasangga, tropa, sama-sama tayo dito. Veterano't baguhan, isa